vulnerability. Which is why, kung wala si Kristo, you will always feel afraid and insecure. Kasi ganyan ang buhay eh. Okay? That's why we need Jesus. Amen. But here's another thing. Besides yung fears nila, they also had doubts. Ano yung pinagkaiba ng doubts sa fears? Fear is usually kung hindi mo pa nakikita, pero fear ka na. Takot ka na. Ang doubt, may sinabi sa'yo, pero hindi ka naniniwala. Tama? Okay, meron ka nang nakita, meron ka nang narinig, pero hindi enough yun para sa'yo. Now, sa John chapter 14, alam ni Jesus na nababagabag na yung mga disciples. So, He tried to comfort them. Sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag. Uy, yun dapat dun na pala, tapos na eh. Pero wala pa rin. Magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama ko kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. At alam nyo na ang daan papunta sa pupuntahan ko. But instead na magtiwala ka sila kay Jesus, alam niyo pa, nalala niyo si Thomas. Si Thomas po yung guy na kung hindi ko makita yung holes, hindi ako maniniwala. Sabi ni Thomas, di ba sabi ni Jesus, balik tayo isa pa. Sabi niya, pupunta ako doon, hindi ko to sasabihin kung hindi ito totoo. Instead na maniwala siya doon, ano sabi ni Thomas? Balik, continue one. Wala na. Ayan na. Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano po namin malalaman ang daan? Sabi nga ni Jesus na siya daw malalaman daw natin yung daan, siya daw yung maghahanda ng lahat. Pero hindi enough kay Thomas. Sabi niya, Lord, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Alam mo, just like si Thomas, sometimes may general idea na tayo kung ano yung gusto ng Panginoon, di ba? May general idea na tayo kung saan niya tayo pupuntahin, di ba? Pero marami pa rin tayong questions like, saan? Paano tayo pupunta? Parang gano'n, di ba? O hindi pa yung enough. Tingnan natin si Philip. Sabi ni Philip, Panginoon, ipakita niyo po sa amin ang Ama. At sapat na yun sa amin. Nalala niyo yung first na sinabi ni Jesus sa kanila? Huwag kayong mabagabag. Ayan. Magtiwala kayo sa akin. Ayan. Pero hindi pa rin enough kay Philip. Sabi niya, magpakita ka sa akin ng something. Magpakita ka sa akin ng something para alam ko na sapat na. Okay? Alam niyo po guys, I wanna give you a reminder. Okay? First, you cannot claim to love and trust Jesus and not obey Him. Ano yung sabi ni Jesus sa kanila? Huwag kayong mabagabag. Ano ba yung susunod? Magtiwala kayo sa akin. Tanong sila ng tanong, even though sinabi nga ni Jesus, magtiwala kayo sa akin. Ako maghahanda. Even that doubt. Guys, delayed obedience kasi hindi ka sigurado is you telling Jesus na, Lord, mahal kita pero hindi ka enough. Naintindihan niyo ba yun? Yung mga times na hindi ka pa, parang Lord, magpakita ka sa akin ng something and talagang tuloy-tuloy na ako magtitiwala sa'yo. Guys, nagkulang ba ang Panginoon? Hindi. Nagkulang ba ang Panginoon ipakita sa atin na pwede siyang mapagkatiwalaan? No. Hindi. And so, when the Lord wants us to do something and meron pang delay, actually what we are telling God is na, I'm sorry, hindi pa sapat yun. So gusto kong magpakita ka pa sa akin ng something para talagang alam ko na ito yung tamang gawin. I want to remind you also one more thing, is that the Christian life calls us to live by faith, right? Ano yung sinakanta natin kanina? Live by faith and not by sight. Okay? And guys, if you only obey when you see that things are going to work out, that's not faith. You get it? May mga tao na, Lord, pakita mo sa akin na magiging okay ang lahat. Magtitiwala ko sa'yo. Huh? Guys, kung gano'n na nga lang, di wala lang Kristiyano. You understand? Even yung mga non-Christians, of course, magtitiwala sila sa Panginoon kung lahat-lahat ng bagay makikita nila kaya hindi nila kailangan
Christian life is about faith. Right? And sometimes in faith, before makita mo yung pinapromise ng Panginoon, you need to obey. Tama ba? Amen. Tama ba? Sabi nga ni Jesus, blessed are those who have seen. Who have seen and believe. More blessed are those who have not seen, pero they still believe. Okay? Ito pa, si Judas. Sabi ni Judas, yan, lapit na. Hindi po to si Iscariot, hindi po to yung taxi. Yung isang Judas. Can you imagine, may dalawa palang Judas nun? Sabi niya, Panginoon, bakit sa amin lang po? Sa amin lang po kayo magpapakilala at hindi sa lahat. Kasi remember guys yung mga disciples, di ba 12 lang sila? Meron rin si Jesus ibang mga disciples na hindi masyadong close. Pero the fact is na they are in a very dangerous situation. Kasi meron silang mga kaaway, right? Di po parang, Lord, ipakita mo sa lahat. Ipakita mo sa kanilang lahat na kung sino ka. Magpakita ka ng kapangyarihan mo para lahat na magtiwala sa'yo. Bakit ganun? Well, in his mind, kung lahat ng tao magtiwala kay Jesus, wala nang problema. Diba? But spoiler alert lang po, guys. The way of Jesus is not a popular path. Umasa kayo na if you want to follow Jesus, there will come a time when yung mga dati mong kasama, hindi mo na kasama. Yes. If you obey Jesus, darating at darating ang panahon where yung mga seryosong Kristiyano, yung talagang gustong lumakad kay Kristo, magiging saliwa yung path mo doon sa mga taong nandyan lang na maayos yung lahat. Ako po, I got saved in a revival. Marami akong mga kasama na we were saved at the same time. Na-experience namin yung kapangyarihan ng Panginoon. And yet, guys, mabilang ko na lang sa kamay ko yung mga tao na nag-continue in their walk with the Lord. It is sad. But that is the reality. That the way of Jesus is not a popular path. If you only obey Jesus when you have support, you will not finish. Guys, if your family and your friends, they want to walk away from the Lord, sasama ka ba sa kanila? No. Ako, huwag kayong madaling magsalita. And if people encourage you to do yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon, susunod ka ba sa kanila? Tandaan niyo yung mga tuba, right? Yung tubang tumalon. Sabi niya, I believe I can fly. Ano ba? Sasunod ka sa kanila? Ingat po tayo. Because what may seem like a good idea kasi ginawa naman ng iba, okay naman yung buhay nila. But who are we going to listen to? Yung kapwa nating sheep o yung shepherd natin? Yung shepherd natin. And so, it is good news, guys, that Jesus is the way, the truth, and the life. Pero the question is, what does that mean? Diretso ka pa. Ayan na, ayan na, ayan na. Uy! Sinanay ko. Spa. Ayan na, good news. Bakit? How is Jesus the way, the truth, and the life? Okay, simulan po natin muna yung Jesus is the way, diba? Jesus, isa pa, ayan, Jesus is the way. Basahin po natin sa John chapter 14, 6 to 7. So remember, nagtanong-tanong na yung mga disciples, sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Basahin po natin together. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kung kilala niyo ako, kilala niyo na rin ang aking Ama. At ngayon ay nakilala at nakita niyo na siya. Alam niyo yung song na Waymaker? Yes, we love that song, right? And that's true. Jesus is the Waymaker. Pero guys, hindi lang po siya Waymaker out of your problems. That's good. That's true. Yes, Jesus can make a way out of your circumstances. But dito po sa John 14, Jesus is saying, He is the Waymaker to the Father. How? Well, number one, nalala niyo? The Incarnation. Dumating si Jesus, everybody knows John 3:16, di ba? God so loved the world, He gave His only Son, whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Pero nobody knows John 3:17. Yes. Ako rin, hindi ko rin masyadong alam eh. Pero here's the point.
God did not send His Son to condemn the world. That's John 3:17. He sent His Son in order that the world will be saved through Him. So, yung pagdating ni Jesucristo sa mundo is proof na mahal tayo ng Ama. Amen. Na gusto niya na maging okay yung relationship natin with Him.